Sunod. Pagbati sa iyo, listener. Welcome sa ating pagtatalakay ngayon. Isang napaka-importanteng usapin ang ating bubusisin. Tiyak na napakinggan mo na yung mga balita tungkol sa impeachment, complaints, laban kay Vice Presidente Sara Duterte at yung naging desisyon ng Korte Suprema, 'di ba? Hawak natin ngayon yung mismong CP mula sa desisyon GR NOS 278353 at 278359. Ito yung magiging basehan natin sa ating pagsisiyid. So ang mission natin ngayon, simple lang, himayin natin, unawain yung 5 susing terminolohiyang Latin na lumitaw at naging critical talaga sa desisyon. Bakit nga ba sila importante? Ano ba sinasabi nila about sa impeachment process? Tara, himayin natin to. Kasama natin ang ating expert para bigyang linaw to lahat. Okay, unahin na natin yung madalas na lumabas sa desisyon. Nakita ko to sa page 2, 3, 32, 91, sui generis. Ito raw yung description sa proseso ng impeachment. Ano ba to pag sinabing sui generis sa batas? Magandang panimulaya na. Sui generis, Latin yan for of its own kind. Sa Tagalog, siguro unique o may sariling katangian. So, pag sinabi ng korte, tulad ng nasa page 3 at 32, na ang impeachment ay sui generis, ang ibig sabihin niyan, hindi mo siya pwedeng basta itulad sa ibang legal na proseso. Kakaiba siya. So, hindi siya parang ordinaryong hasong kriminal? O kaya administrative case na nasa korte lang? May pinagkakaiba talaga? Oo, tama. Hindi siya purely criminal, di rin siya purely administrative. Hindi rin siya parang ordinary legislative investigation lang. Pinaghalo siya. May legal na aspeto at may political na aspeto. Legal siya kasi, alam mo yon, may rules of procedure, may basehan sa konstitusyon, kailangan ng due process. Political naman kasi, Kongreso ang gumagawa, isang political branch, di ba? Tapos yung grounds, pwedeng may political undertones. At yung goal, tanggalin sa pwesto yung opisyal base sa tiwala ng publiko na nire-represent ng Kongreso. Interesting yung pagiging hybrid niya. Oo, at ang importante pa dyan, dahil nga sui generis siya, may mga special rules at considerations na dito lang applicable. Halimbawa, sinabi ng korte na yung Bill of Rights at due process kailangan pa ring irespeto, no? Nasa page 3 yon. Pero yung standard of proof, yung paraan ng pagpapatunay, pwedeng iba kumpara sa criminal trial na kailangang proof beyond reasonable doubt. Dito, malaki yung papel ng political judgment ng mga mambabatas. Kasi nga, constitutional mechanism to for accountability ng mga matataas na opisyal. Sadyang unique ang design. Okay, gets. So, dahil unique nga siya, special case kumbaga, natural lang na itanong, paano naman pwedeng questionin sa korte yung mga nangyayari sa prosesong ito? Dito na siguro papasok yung pangalawang term natin, certiorari. Ito yung mismong petisyon na final sa Korte Suprema. Tama ba? Nakita ko to page 6, 9, 12, 32. Paano to naging daan para makialam kung ang korte sa isang proseso na sabi nga natin may political side din? Tumpak, petition for certiorari o sa kasong to, certiorari and prohibition, yung specific na hinain. Makikita yan sa page 6 at 9. Isa siyang special civil action, legal remedy yan na nasa rules of court. Pero yung power ng Supreme Court na dinggin yan, lalo na laban sa ibang branch ng government, galing mismo sa Constitution. Ang purpose niyan, hilingin sa mas mataas na hukuman, which is SC dito, na i-review yung actions o desisyon ng lower court, ahensya o gaya dito, yung Camarada de Representantes. Pero hindi naman siguro lahat ng reklamo dinidinig agad ng korte. Ano yung kailangan para umusad ang isang certiorari petition? Hindi nga. Kailangan mo maipakita na merong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Yun yung susi. Medyo mabigat yung paratang na yan, Hindi sapat na nagkamali lang yung kamara. Kailangan maipakita na yung pagkakamali sobrang lala, parang arbitraryo o wala sa katwiran, na para bang wala silang kapangyarihan, lack of jurisdiction, o lumampas sila sa kapangyarihan nila, excess of jurisdiction, nung ginawa nila yung action na yon. So mataas yung threshold. Oo.
At kung i-connect natin yan sa bigger picture ng judicial power, ito yung tinatawag na expanded power of judicial review ng Korte Suprema. Nasa Article 8, Section 1 yan ng 1987 Constitution. Binibigyan niya ng Korte ang mandato na tiyakin na walang sinumang opisyal or branch ng gobyerno ang gumagawa ng may grave abuse of discretion. Kaya kahit political ang impeachment, pag may alegasyon na nilabag ang konstitusyon, tulad dito, yung one-year bar rule o yung due process, di ba, yun yung arguments, pwedeng gamitin ng certiorari para hilingin sa korte na tingnan kung may grave abuse nga ba ang kamara. Ito yung naging legal na daanan para masuri ng korte yung proseso. Void ab initio. Ito yung naging description ng korte doon sa articles of impeachment na galing sa pang-apat na reklamo. Nasa page 5, 89, 94 at highlighted talaga sa dispositive part sa page 95. Ang lakas ng dating ng void, no? Ano yung legal weight niyan? Napakalaki yan. Void ab initio. Latin yan para sa walang bisa mula pa sa simula. So, pag diniklara ng korte na void ab initio ang isang legal na aksyon, kontrata o dokumento, parang sinabi na rin na wala itong naging legal na buhay. Ever. Mula umpisa, wala siyang epekto. Patay sa mata ng batas. Parang hindi talaga nangyari legally speaking. Ganun ba? Parang ganun na nga. Sa kasong ito, yung mga actions ng Kamara sa pang-apat na impeachment complaint yung sinuri via certiorari. Tinignan ng korte yung facts at yung Constitution, specifically yung Article 11, Section 3.5. Ito yung one-year bar rule. Sinasabi doon na no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Nakita ng korte na yung pang-apat na reklamo malinaw na lumabag dito. So dahil lumabag? Dahil lumabag ang conclusion ng korte. Yung pang-apat na impeachment complaint mismo labag sa konstitusyon. At dahil yon ang naging basihan ng Articles of Impeachment na pinadala sa Senado, yung articles na yon void ab initio rin. Nasa page 95 yan. Ang resulta, lahat ng sumunod na hakbang na nakadepende sa validity ng pang-apat na complaint kasama na yung pagpapadala ng article sa Senado, nawalan din ng legal na saysay. Kaya yung hatol ng korte nasa page 5 at 95 din, hindi nakuha ng Senado yung jurisdiction para simulan yung trial. Parang nag-reset, kasi sa simula pa lang may sira na. Wow! Grabe pala talaga yung impact ng void ab initio. Burado talaga. Okay, meron pang isang konsepta na lumabas, lalo na nung pinag-uusapan kung dapat bang desisyonan ng korte yung kaso. Yung tinatawag na justiciability. Ito yung pang-apat nating termina na lis mota, nabanggit sa page 29 at 30. Ano naman ang papel nito? Lis mota? Isa pa yung importanteng konsepto sa judicial review. Literal na meaning niyan, the cause of the suit or action. Pero sa legal na gamit, ito yung pinakaugat, yung pinakasentro, yung mismong legal issue na kailangang i-resolve ng korte para matapos yung kaso. Isa to sa mga requirements para masabing justiciable ang isang kaso. Meaning, pwede nang desisyonan ng korte kasi may tunay na away, hindi lang hypothetical o tanang lang. So kailangan ito talaga yung yung mismong problema na kailangang solusyonan ng korte. Hindi pwedeng side issue lang. Tama. Lalo na kung constitutional yung issue, dapat maipakita na yung pag-resolve sa constitutional question na yun mismo yung lis mutanin ng kaso. Hindi pwedeng parang extra topic lang. Kailangan nasa puso siya ng kaso. Dito sa desisyon, sa page 2930, sinuri ng korte kung yung mga issue ba na dinala ng petitioners, specifically yung paglabag daw sa one-year bar rule at sa due process, ay sila nga ba yung lis muta. Sabi ng petitioners, oo, kasi yung validity ng buong impeachment proceeding nakasalalay dito at pumayag ang korte na ito nga ang lis muta, kaya tinuloy nila yung pag-decide sa merits. Pinapatunayan nito na ang korte humaharap lang sa mga tunay at napapanahong legal na away. Okay, malinaw. Kailangan yung constitutional question talaga ang reason for the season, kumbaga. At para sa huling termino natin, functus officio, medyo kakaiba tong pakinggan.
Paano to naging importante sa kaso, lalo na sa pag-determine kung kailan nagsimula yung one-year bar? Nakita ko sa page 72 and 75. Functus officio, Latin yan for natapos na ang tungkulin or having performed his or her office. Sa batas, doktrina yan na nagsasabi na kapag ang isang tao o korte o body na may specific authority, nagawa na yung trabaho niya para sa isang bagay, nawawalan na siya ng power na kumilos ulit o baguhin yung nagawa niya tungkol doon sa specific na bagay na yon. Parang sinabi, okay, tapos na ang trabaho mo dyan, wala ka nang pwedeng gawin pa. Paano yan na-apply ng korte dito sa mga impeachment complaint? Naging crucial yan sa pag-determine kung kailan ba talaga natapos yung proseso para dun sa unang 3 impeachment complaints laban kay VP Duterte. Sabi ng korte, nasa page 72 at 75 yan, nung yung mga reklamong yon ay tinuring na archived o terminated and dismissed ng Rules Committee ng Kamara noong February 5, 2025. Dahil natapos na yung time limit sa ilalim ng kanilang impeachment rules, yung Kamara, kaugnay dun sa 3 reklamong yon, naging functus officio. So, doon pa lang sa petsang yon, Feb 5, 2025, officially natapos ang involvement ng Kamara sa unang 3 reklamo. Okay. So yun yung end date. Oo. At diyan ngayon papasok yung one-year bar. Sabi ng Constitution, di pwedeng mag-initiate ng bagong proceeding more than once within a year. Dahil Feb 5, 2025 natapos yung nauna nung naging functus officio ang Kamara, yung one-year count magsisimula kinabukasan Feb 6, 2025 at matatapos sa Feb 5, 2026. Kaso, yung pang-4 na reklamo kailan initransmit sa Senado noong mismong Feb 5, 2025 din sa araw na naging functus officio yung nauna. Malinaw, sabi ng korte, wala pang 1 taon ang lumipas. Dapat sana Feb 6, 2026 pa pinakamaaga pwedeng mag-initiate ng bago. Kaya yung pagiging functus officio ng Kamara sa mga naunang reklamo, yun ang nagtakda ng start date ng one-year ban na siya namang nilabag nung pang-4 na reklamo. Makikita yan sa page 78 at sa conclusion sa page 95. Kaya pala naging crucial yung petsa na Feb 5, 2025. Yun pala yung marker. Galing ng pagkakakonekta. So, ano ngayon ang kabuoang aral o takeaway natin dito matapos nating himayin itong 5 termino? Well, itong 5 termino, sui generis, certiorari, void ab initio, lis mota, functus officio, hindi lang sila basta, alam mo yun, mga legal jargon na pampahirap. Sila yung parang mga breaks ng legal reasoning na ginamit ng korte para ma-justify yung decision nila. Sui generis ang nagsabi, unique tong impeachment. Certiorari ang nagbukas ng pinto para makita ng korte kung may grave abuse. Lis mota ang nagsabi, okay, yung one-year bar issue, ito talaga ang problema, kailangan nating desisyonan. Tapos yung functus officio, nag-define kung kailan natapos yung luma para malaman kung kailan pwedeng magsimula yung bago. At void ab initio, yung naging consequence ng paglabag sa timing. Magkakakabit pala talaga sila sa pagbuo ng desisyon at pinapakita nito para sa iyo na nakikinig kung gaano kaseryoso tinitingnan ng korte yung pagsunod sa mga proseso na nasa konstitusyon, lalo na sa isang powerful na mechanism tulad ng impeachment. Hindi lang siya basta politika, importante yung bawat step at yung timing. Tama ka diyan, pinapaalala nito yung kahalagahan ng rule of law, ng due process. Yung mga rules na yan, like yung one-year bar, hindi lang yan basta technicality. Nariyan yan para magbigay ng kaayusan, para protektahan din laban sa harassment, at para mapanatili yung integrity ng proseso mismo. Yung pagiging mahigpit ng korte sa pagsunod dito, parang pagkilala na rin na ang impeachment, dahil makapangyarihan siya, dapat gamitin ng tama ayon sa saligang datas. Mahalaga nga na maintindihan natin to bilang mamamayan, no? Itong mga Latin terms na to, na parang ang hirap intindihin sa una, mga bintana pala para makita natin yung logic sa likod ng mahalagang desisyon na nakakaapekto sa pamamahala natin. At pinapakita rin ito yung check and balance sa gobyerno, kung paano pwedeng suriin ang judiciary, yung actions ng legislature, lalo na pag may tanong tungkol sa pagsunod sa konstitusyon. Okay, bilang pangwakas na, food for thought para sa iyo, listener.
Dahil napag-usapan natin na sui generis ang impeachment, may legal at political side at pwede maging very powerful tool, di ba? Nabanggit yan sa desisyon sa page 3, 32, 38, 42, 91. Paano kaya natin masisiguro bilang isang bansa na ginagamit ito para sa tunay na pananagutan, accountability, at hindi lang nagiging political weapon, lalo na't may babala rin sa desisyon laban sa paggamit nito for harassment or politics. Nasa page 5578 yon. Bukod sa mga legal safeguards na napag-usapan natin, ano pa kayang ibang check and balance? Siguro sa level ng publiko o ng media ang makakatulong para ma-preserve yung totoong purpose ng impeachment. Isang malalim na tanong yan na pwede mong pag-isipan. Kung may natutunan ka at na-enjoy mo tong paghimay natin ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive para updated ka sa mga susunod pa nating talakayan. Maraming salamat sa iyong oras at sa pakikinig.